Morning guys, welcome back to the vlog. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. At eto, si Kurama ang ating CF Moto 450 MT natin. Meron lang tayong mga errands today, maaga. At habang papunta tayo sa mga errands natin, pag-usapan natin kung kamusta ang CF Moto 450 MT after 6 months. So tara, let's go. By the way, natatakbo pa nga lang pala nito ay 2,239. So konti pa lang, hindi naman kasi masyadong nagagamit to. Mostly commute to work and yung coffee ride natin paminsan-minsan, konting errands. So hindi ko pa siya fully na ma-maximize. So, hindi pa natin na ma-maximize yung full potential ng bike, pero sa 6 months siguro makakapagbigay na tayo ng opinion natin kung kamusta ba si CF Moto at itong CF Moto 450 MT. Alright, let's go. Uulan na naman. Uulanin naman ba tayo? Lagi na lang So mga motorcycle riders natin dyan, magdala kayo lagi ng kapote. Wala, ang lubak. Ang maganda nito adventure bike sobrang komportable kahit malubak yung kalsada, wala, dadaanan lang. Kaya nito, tingnan nyo sobrang lubak. Easy. Di pa tayo tumayo nun. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload dahil sa mga bagay-bagay. Maraming nangyari sa ating buhay na kailangan natin unahin. Sa totoo lang, medyo nahihirapan ako mag-upload recently dahil hindi ko alam kung ano itatopic natin. Sobrang nangyayari sa buhay natin, hindi ko na alam kung hindi na ako makapag-isip ng maayos. Pero thankfully today makapag-vlog na tayo ulit. At gamit natin ulit si CF Moto 450 MT natin na si Kurama. Magandahan dito sa 450 MT di ba? Pag nakakonect yung phone mo tapos yung comms mo sa motor, madali mo na makakontrol on the fly. So pag pinasensya na yung playlist natin, pang tito talaga, yun na talaga edit natin, wala tayo magagawa dun. Ay sarap, di masyado mainit, makulimlim na ganyan lang. Sana hindi na bumuhos ang ulan. Sarap ng ganito diba? Chill ride lang tayo. Hindi natin kailangan buwak-bak para ma-enjoy ang pagmumotor. On Moto Avenue, shoutout to Sir Juan. Kung kailangan kayo ng parts, punta lang kayo dyan. Dyan din yung Motochonge PH. Madaming murang motor dyan. So puntahan nyo lang. Hanapin nyo si Sir Juan kung nandyan.
Tollgate and Lex. So maglalaro na naman tayo ng read or no read. Ating babasahin ang ating RFID. Sana basahin. Handa na ba kayo? Eto na. Ay, no read. Alright, patay tayo dun. So no read siya. Ay, gamit tayo ng card. Ayaw. Ayan na. Okay na. Okay. So let's go. Nakasal talaga ng ganyan pag hindi binabasa yung RFID, lalo pag nakamoto. Back to the topic. So pag-usapan natin, kamusta ba ang CF Moto 450MT? Or kamusta ba ang pag-uon ng CF Moto 450MT after 6 months? So una natin pag-usapan, unahin natin yung dealer. Yung isa sa pinaka-importante eh. So nakuha natin itong CF Moto 450MT natin kay Moto Classica or CF Moto Bulacan sa May Kawayan. At masasabi ko lang, sobrang okay na dealer ng Moto Classica eh. Sobrang accommodating ng staff nila. Tsaka alam mo yun, i-entertain ka nila basta pumasok ka doon sa dealership. Nung kinuha nga natin itong CF Moto 450MT, mukha lang ako tricycle driver, pero entertain pa rin nila tayo. So shoutout Moto Classica. Isa pa, dali nilang kausap. Pag may issue kayo sa motor nyo, sabihin nyo lang. Like for example, nung sinabi natin na kukunti yung kulat nitong motor natin, so dinala lang natin doon, sila na naglagay or nagdagdag, hindi na sila naningil ng fee. So yun. So far CF Moto, wala akong masabi, okay ang after sales nila. Parts are very much available, hindi lang sa kasa, kahit sa mga third party sellers makakabili kayo. As for the bike, sa 6 months no major issues tayo. Wala akong masabi sa bike na to. Meron lang minor, so isa-isa natin yung minor na complaints at issue natin sa bike na to. So number 1, ito siguro issue ko lang to, or issue ng mga katulad ko na kinulang sa height. Yung seat height, mataas talaga siya dahil adventure bike. Pero once nung nilower natin to 800mm configuration, noong una medyo natatakot pa ako. Pero eventually pagtagal, after siguro 3-4 months, komportable na ako doon sa height eh. Tsaka sa weight niya, hindi na ako masyado nahihirapan. So baliwala na halos. Although nag-iipon pa ako ng lakas ng loob para mag long drive, kasi nga medyo may takot pa ako doon sa seat height, sa tsaka sa bigat. Baka mamaya kasi madrop ko siya bigla, mag-isa lang ako, ang hirap niya iangat. Sa totoo lang, nahirapan ako. So kailangan ko pang mag-workout. So yun issue ko, or issue namin katulad, issue ng mga katulad ko, kinulang sa motor na to. Second issue, or second minor issue, yung jerkiness nung throttle nito. So known naman to dito sa known naman sa community ng 450MT yung
medyo jerky yung throttle, pero eventually pag tagal masasanay ka na rin. Lalo kapag sanay ka talaga sa mga manual na motor, actually kahit sa manual na sasakyan, matututunan mo siyang i-mitigate eh. Ano lang naman kasi siya, clutch control. Kailangan mo lang matutunan yung tamang clutch control, and hindi mo na pa problemahin yung pagiging jerkiness ng throttle na to. Although ang isang concern ko lang doon, dahil nga clutch control yung ginagamit natin, palagi tayong gumagamit ng clutch, is yung lifespan ng clutch lining natin. Hindi ko sure kung tatagal, pero so far okay naman, wala naman akong nagiging problema. Pasok naman lahat ng shift natin, no sliding issue, kaya yun. Another minor issue, actually ito hindi ko pa nasosolve hanggang ngayon, yung side stand natin. Masyadong mahaba simula nung nilower natin. Pero okay naman siya, hindi naman siya tumutumba. Nakakatakot lang kasi talaga dahil sobrang upright niya kapag naka side stand, sobrang vertical niya. Pero hindi naman siya tumutumba as long as flat surface yung mga pagpaparadaan mo. So problem naman siya kapag uneven yung surface ng paradahan or naka-incline ng konti, lalo kapag naka-lead sa right. So yun lang. So ingat lang, hanap lang na maganda-gandang pagpaparkan para hindi siya tumumba. For the fuel consumption ng 450 MT, noong una, I get lower than 20 kilometers per liter. Ngayon, siguro dahil medyo sanay na tayo sa pag-cycle sa gears natin, so alam na natin kung paano kung paano ipoposisyon yung gears natin para maging tipid siya sa gasolina. So I'm ranging upper 20 kilometers per hour na. So not bad for a 450cc engine na 270 degree crank. At lumampos po tayo. Okay, so mag-EDSA tayo. Anyway, okay lang yan. Road trip. Dapat di na ako overtake doon sa truck. Anyway, back to the topic. As for ride quality and riding comfort, for the comfort, the seats are very comfortable. May konting discomfort lang ako sa handlebars kasi medyo namamanhid yung braso ko tsaka yung kamay. I'm not sure kung dahil mahaba or masyadong mahaba itong handlebar or kailangan ko i-riser. Pero tolerable naman, okay naman siya. Tsaka D-Max stick, ayun. Tsaka yung suspension nito talaga, ewan ko, siguro nabibi na ako sa adventure bike. Ang sarap talaga, hindi mo iniinda yung lubak. Perfect na perfect sa mga kalsada natin dito sa Pilipinas. Alam mo yung ina-absorb lang yung mga lubak. Pag nag-scooter nga ako tapos nalulubak ng konti, masakit na sa likod. So dito, wala. So nagdadalawang isip na nga ako kung next bike natin hindi ko alam kung mag-scooter tayo or mag-dual sport na lang ako, kasi yung talaga yung suspension, oh my god, ang sarap talaga kapag yung suspension mo maganda, hindi mo intindihin yung mga lubak.
lalo sa dami ng mga sirang kalsada natin dito sa Pilipinas. So another minor issue pala, yung signal light natin sa kanan. So noon issue siya ng CF Moto 450MT. So parang nasusunog siya kapag naka-stock pipe ka kasi yung tambucho niya nakatapat doon sa signal light. So napanood nyo naman, kung napanood nyo yung vlog natin nung nakaraan, so pinalitan na natin yung ating tambucho para hindi na siya nakatutok, hindi na masira yung signal light natin sa kanan. Kamusta naman ang CF Moto 450MT sa commuting? So gaya nito, nasa EDSA tayo. So far okay naman siya. Laking tulong din ng suspension actually dahil maraming lubak dito. Siguro minor issue lang is mahirap siya isingit kasi parang ang lapad ng motor eh. Hindi ko alam kung ako lang, pero lalo kapag mga SUVs yung nakasabay mo, yung side mirror tapat na sa side mirror ng sasakyan eh. Pero okay lang kasi hindi naman ako masingit na tao, hindi naman ako ma-overtake eh. Kasi natatakot din ako, pero siguro masasanay din ako eventually. Alam niyo, nung una natatakot ako magmotor dito sa EDSA eh. Pero ngayon wala namang problema pala as long as you stay on your line. Siya siguro nakatulong tong bus lane eh. Kasi dati kaya ako natatakot magmotor dito sa EDSA, kasabay mo yung mga bus eh. Ngayon dahil may lane na sila, hindi na nakakatakot. Hindi man sila makakaagaw sa lanes dito sa EDSA. So yeah, so far safe naman pala dito. Pero syempre ingat pa rin. Stay as defensive as much as possible. Sa mga may OBR, for sure tatanong nyo kung kamusta maging passenger princess dito, maging passenger prince. So dahil nagiging passenger prince naman tayo sa motor na to minsan. So minsan kasi yung kapatid ko yung nagdadrive na to, tapos angkas lang ako, mas malaki kasi siya eh. So masasabi ko lang, comfortable maging pasahero sa motor na to or maging angkas. Kasi malapad yung seat, medyo malambot naman. Lalo kapag may top box, ay pwede kang matulog sa likod. Pero huwag nyo gagawin yun. Kaya yung mga OBR nyo, sigurado komportable sa likod dito. Pwede pang manood ng Netflix habang bumabiyahe. Wala na akong maisip kung ano pa bang pwede kong sabihin about dito sa CF Moto 450MT. Kasi after 6 months talagang okay na okay itong motor na to. Wala akong masabi. Sobrang minor lang ng mga issues. And lahat naman ng motor, di ba, may issue. So, hindi naman siguro mawawala yun. Siguro ano lang siguro yung ito, yung mga bagong lumabas sa 450MT may T-box na. Ito wala pa, so medyo nanghihinayang ako ng konti doon, pero okay lang naman. As for future upgrades sa motor na to, so nakapag-upgrade na tayo ng tambucho natin. Medyo magastos kasi eh, pero kung nagka-budget tayo, plano ko dito is auxiliary lights, palitan natin yung side stand natin,
Tapos yung horn, papalitan natin yung horn. Tapos kung maglo-long ride tayo, which is hindi pa natin napaplano kung kailan, or hindi pa tayo sigurado kung kailan natin yung magagawa. So kailangan natin ng pannier, siguro side bags or pannier bags. Hindi pa ako makapag-decide kung alin sa dalawa. Sa tank bag, hindi pa ako sure sa tank bag kasi masyado na magiging crowded dito sa harapan ng motor eh. Pero tingnan natin, makakatulong naman kasi lalagyan ng gamit, lagyan ng mga card, IDs. Pero kasi pwede namang belt bag or leg bag eh. So pinag-iisipan ko pa kung ano pa bang upgrade. Sa motor wala na, siguro additional accessories na lang para makapag long ride tayo ng komportable. Yun nga, bags, pati nga backpack for riding, naisip ko nang bumili. Sa panniers, I'm not sure kung maglagay ako ng pannier brackets. Stay tuned for that. Abangan nyo na lang kung anong mga magiging upgrade natin sa motor na to, at abangan nyo rin kung ano mga magiging adventure natin sa motor na to. So far ang sarap gamitin ng motor na to. Yun lang, to sum it all up, ang sarap gamitin ng motor na to. Okay, I think that's it for this vlog. So may gusto pa kayong malaman about sa CF Moto 450 MT, just leave a comment. Nakatabi tayo 450 NK. So magkakape lang tayo dito sa Starbucks and Lex Marilao. So please like, share and subscribe, and stay tuned for our uploads, moto vlogging, coffee ride, gear review and unboxing, at kung ano pang trip natin sa buhay. Alright, bye. Okay, I think that's it for this vlog. So may gusto pa kayong malaman about sa CF Moto 450 MT, just leave a comment. Nakatabi tayo 450 NK. So magkakape lang tayo dito sa Starbucks and Lex Marilao. So please like, share and subscribe, and stay tuned for our uploads, moto vlogging, coffee ride, gear review and unboxing, at kung ano pang trip natin sa buhay. Alright, bye.